Bakit nga ba mga solarista ay naglalagay ng external digital meter ng kanilang solar aparato? Pwede naman tingnan ang display dito ng inverter para makuha yung mga detalye ng kuryente. Sasagutin natin yan dito sa video. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ito na ang pangatlo ko na digital meter. Unlike sa dalawa ko na 6-in-1 meter, ito ay merong 4 na data lang. Let's turn this on. So again, meron itong readings ng voltage, that's 235 volts. Meron itong reading ng kanyang current, which is 0.04 amperes for now. Then this is 11.5, 11.6 watts para sa ating load na isang maliit na valve. At ang pang-apat ay itong energy readings niya, ay ito yung accumulated natin na consumption or power consumption in kilowatt hours. Kaya ang tawag ng seller nito ay 4-in-1 DINRAIL AC monitor. In short, this is more of a power meter or watt meter. If you multiply voltage 235 times 0.05 na current niya, na ampere, ang product is the power which is 11.4, 11.5. Now, tungkol naman dito sa ating kilowatt hour consumption, kung mataas ang readings dyan, pwede natin i-reset by pressing this button here. May holes dyan, may isang reset button yan. Yung marka is CLR, that's clear button actually. Now, unlike my two digital or two 6-in-1 digital meters, this has internal or built-in CT or current transformer which serves as the sensor in collecting data out of the electricity flowing through the wires. So, ganito lang ang kanyang set up nito. Kung makikita natin, nakamarka dito neutral, ang sa right side ay live. Pero dito sa ating breaker, ang live ay nandito sa left side, ang neutral ay nandito sa kanya right side. Now, ang live natin ay diretso nakakonect ito dito sa ating isang linya ng valve. Ito, this is the line. Ito siya. Ito. Then the other end ng ating the other cable ng ating load, ating valve ay dumaan sa ilalim ng meter. Makikita diyan, may butas. Diyan natin idaan yung isang kable ng ating valve. So parang dumaan ang kable doon sa butas ng ring ng CT nasa ilalim, nasa loob. Then dumaan siya dito, nakakonect na siya dito sa neutral. Ito namang ating meter ay nakakonekto both sa live and neutral as its power supply. And dito yung connection niya para sa kanyang power supply. Out of the package, ito ay nakatanggal pa to siya kasi this is a plug. In-insert ko lang dyan ngayon. So, meron na siyang power. Ganoon na siya kasimple na mag-connect para dito. Subukan natin gamitin tong kanyang reset button. Short press nito, mag-o-off ang kanyang backlight dito sa LCD display. See, nag-off siya. Kung gusto mong ma-clear itong readings dito sa energy consumption, you press this long press for about 3 seconds, then magpa-flash to, then you release the button, then you press again para ma-reset ang readings dito. Yun lang ka-simple. Now, I'd like to point out, kasi naka-readings ito 11.9, 11.8. Actually, hindi yan ang total consumption ng bulb. Tingnan nyo ha. Tatanggalin ko ang bulb. That's 11.8. Mang-init kasi. Oh, naging 4.24 na lang natira, di ba? Yung 4.24 na yan ay ang consumption mismo ng ating meter. So 4 watts to, plus ito, about 6 watts or 5 watts, 6 watts. So kaya umabot ng 11. So ito pa lang
It's almost 5 watts ang consumption nito. Since ang i-measure nito ay ang consumption side or ang load side, so dito natin i-connect ito. Now, wala na akong white na kable, which is the neutral. Ang gagawin ko na lang, instead na neutral, ito na lang live ang idaan ko dito sa kanyang built-in current transformer. Kasi, may click na kasi ito eh. Kailangan ko magpalit ng kable from here, papunta dito sa ating outlet. So, wala na akong white. So, gagamitin ko, ito na lang ang kanyang live na linya ang ilagay ko, ang idaan ko dito. So, ang mangyayari, ilagay ko to dito, i-adjust ko itong mga breakers to the left para magkasya to. Then, i-connect ko to dito para mag-power ito. Then, yung black na kable, palitan ko yan ng mahaba. Mula dito sa ating outlet, daan ko dito sa taas, then dahil ko dito sa itaas na butas, then yung baba, papunta dito ulit. Ganun lang kasimple. Balikan natin ang aking katanungan sa beginning ng video na ito. Bakit nga naglalagay na external digital meter ang mga solarista doon sa kanilang mga solar aparato na meron naman ditong display ng inverter na pwede natin makukuha ang mga detalye ng kuryente? Diretsahang sagot, for convenience. Kasi dito sa LCD display ng ating inverter, aside from hindi mo ito mababasa 3 meters away, ang nakalagay lang dito, for example, at this moment, ay output na 241 volts at saka yung input ng solar na 13 watts. So kung hinahanap mo yung load ng inverter, hindi mo mababasa dito. Kailangan mo pang pindutin ang mga buttons dito para makapunta ka doon sa kanyang load. For example, this one. Ayan, load na yan. 228 volt ampere. Yun, 132 watts yung load ngayon. So, it takes time para makita mo yung data na hinahanap mo kasi pipindutin mo pa. Ikumpara mo dito sa ating watt meter, isang tingin mo lang, makikita mo agad ang load, which is now 141 watts. Although, may diferensya dito sa inverter, 132 watts ang nakalagay. Dito is 141 watts. So, i-add mo na yung consumption mismo ng meter dito at iba pang resistance o load na nakaregister dito sa meter. Malaki yung digits ng display, about 1/2 inch ang height niya. Kaya kahit sa malayo, mababasa mo pa rin siya. Then, 4 lang yung data nasa screen, the whole screen. So, talagang mababasa mo. Kahit mula dito sa malayo, mababasa ko na yung data ng kuryente na gusto kong malaman. For example, makikita ko from here na 140 watts yung load natin. So, ganoon ka-importante ang ating watt meter. Sana may dagdag kaalaman na nakuha nyo dito sa ating video ngayon. Kung may katanungan, pakilagay dyan sa comment section. I tag this product from Taxnel doon sa kanilang tindahan para doon kayo makabili. Salamat, bye.